si Attorney Rene. Matagal-tagal natin tinapuntahan to ha. May bago siyang kwan dito. Nako pa, 25% cut the whistleblower the story. Ito na. 13 minutes. Oh, ito to. Pakinggan natin to. From our very good mga amigos, mga attorney. amigas, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po, mainit ang ating tatalakayin. Sige, painitin mo, attorney. Sa issue na dumudurog sa tiwala ng publiko sa ating gobyerno. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, mismong yung mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya ay lumantad at pinangalanan ng mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Okay, balatan mo, attorney. Kumukuha ng porsyento mula sa mga flood control at infrastructure projects ng DPWH. Ayon sa kanila, hindi uusad ng proyekto kung walang hinihinging 10% hanggang 25% na cut. Laki nito. 75% na lang matitira doon sa project funds, tapos iba pa yung mga lagay sa mga engineers dito. Yun lang. At heto pa, sinabi nila handa daw sila maging state witnesses para ibulgar ang lahat ng katiwalaang nasasaksihan nila sa loob ng sistema. Mga amigos, mga amigas, isipon po ninyo yan. Mismong mga contractors na kumikita sa proyekto ngayon, sila mismo ang nagsasabi, hindi na daw po kaya ng kanilang konsensya. So ano ibig sabihin nito? Ano ang epekto sa batas, sa politika at higit sa lahat sa taong bayan na nagbabayad ng buwis? Yan po ang ating babalikan, himay-himayin at susuriin ngayon. Pero tingnan natin sino ba tong Discaya couple na to, at ano ang kanilang inilahad. Sila yung mga contractors ng DPWH, tong Discaya couple na to, na nakakuha ng malalaking flood control projects. Siyempre doon sa DPWH. Sa kanilang sworn statement, sinabi nila na para hindi madelay ang proyekto, obligado silang magbigay ng cut sa ilang opisyal. So pag sinabing opisyal, hindi lang kongresista, hindi lang senador, hindi lang public official sa DPWH. Maraming sangkot dito. Ang porsyento 10 hanggang 25%, depende sa opisyal na kausap. At hindi sila nagkulang sa detalye, mismong pinangalanan nila ang mga sumusunod na mga former DPWH officials. Banggitin natin yung ilan na natatandaan ko. Sa Pasig daw, kasama sa tumanggap si Roman Romulo, yung kongresista. Sa Quezon City, si Vargas, Congressman Vargas. Sa party list, sa Uswag, Ilonggo, party list, meron daw. At ito pa, si Quezon City Representative Arjo Atayde, yung asawa ni Yaya Dab. At sa Marikina, si Marcy Chodoro. Sa San Jose del Monte, si Congressman Robes. Maraming sangkot si former ang Waray Representative Florencio Noel. At marami pa sa Aklan, meron ding tumanggap din daw ng mga lagay-lagay na 10 hanggang 25%. So dito nagkakabistuhan na. Sa kaso ni Discaya, mga ibinulgar ay mga kongresista at mga DPWH officials. Pero hindi natin alam kung yung iba pang mga contractors, kung sino naman ang ibubulgar nila. Mabigat to. Hindi lang isang pangalan, kundi halos isang listahan ng mga kongresista, dating opisyal at naging alkalde. At kung totoo ito, hindi lang ito isolated corruption, kundi systematic corruption na halos naka-institutionalize na.
Mabigat itong testimonya na to na binitawan ng mag-asawang Diskaya. Minsan Biskaya tuloy yan sasabi ko eh. So may mabigat itong implikasyon sa batas. Kasi yung sworn in statements nila sa Senado, malakas ang dating nito. Kapag ginawa sa ilalim ng panunumpa, ito ay maaaring basihan ng criminal investigation. Kahit hindi pa ito ebidensya sa korte, malakas itong lead, no? At papasok din dito yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pagtanggap o paghingi ng anumang porsyento mula sa government contract. So, malinaw dito na humingi ng porsyento. Ayon sa testimonya ni Diskaya. Nabubulol ako sa apelido nitong mga mandarambong na ito eh. kung lampas 50 million ang kabuuang halagang nakulimbat, pasok agad doon sa plunder. Tandaan, heinous crime ito kapag more than 50 million. Walang piyansa at habang buhay na pagkakakulong ang parusa sa kaso na to. Sinabi din ng mag-asawa na handa sila maging state witnesses. So, pwede bang bigyan ng protection to, no? Immunity, sina Sara at Curly. Kapalit na isang buong pagsisiwalat ng sistema. Kaya hindi pwedeng, para hindi sabihing hearsay lang to. Ang sworn statements, lalo na kapag corroborated na mga dokumento, bank records or testimonya ng iba, ay maaaring maging solid foundation para sa graft and plunder cases. So doon sa issue ng mga budget insertions at si Saldico, ito pala nabanggit din pala nila sa kanilang listahan. So ngayon, wag po nating kalimutan na sa gitna ng usaping ito, may isa pang malaking issue. Yung 13.8 billion budget insertion na sinasabing pinush ni Congressman Saldico. So ano ba yung budget insertion? Di ba na naipaliwanag ko na to, pero ulitin natin for purposes of this topic. Ito po yung pondo na idinadagdag sa General Appropriations Act na wala sa original na budget proposal ng Malacanang. Karaniwan nangyayari ito sa BICAM conference. I-discuss ko na din yan. So ang problema kapag hindi transparent at tila pabor lang sa iisang distrito o tao, nagiging parang modern pork barrel itong flood control na to. So sa kaso ni Belica, diniklarang unconstitutional ang PDAP precisely dahil nagbibigay ito ng sobrang discretion sa mga mambabatas kung saan ilalagay ang pondo. Kung mauulit ito ngayon sa anyo ng insertions, posibleng itong lumabag muli sa konstitusyon. Parang sa Belica versus Ochoa case. So isipin natin ang political dimension nito. Speaker Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo at leader ng Kamara. Kung siya'y nasasangkot or masasangkot, ito hindi lang personal na issue kundi isang dagok sa mismong administrasyon. Saldico, dati nang na-involve to sa budget controversies ngayon pinalulutang na bilang utak na multi-billion insertions. Napakaraming pangalan ng lumabas ngayon. Ang epekto nito, tuluyan ng mawawala ang kredibilidad ng Kongreso kung walang malinaw na aksyon ang ating gobyerno. Ang taong bayan, nawawalan tuloy ng tiwala. Kapag ganyan, hindi lang ito korupsyon, skandal, kundi isang legitimacy crisis. Ang hirap nito nangyayari sa ating bayan ngayon. So, bakit nakatuon sila doon sa flood control projects na to? Kasi malaki yung pondo ron. Laging may justification. At mahirap i-audit ang kalidad ng gawa.
So doon nagpupuntahan tong mga lintik na mga politiko na to. Madaling sabihin, para sa baha, para sa kaligtasan ng tao. Pero kung 25% ng project cost ay napupunta sa bulsa ng politiko, anong natitira para sa kalidad ng flood control? Kaya't hindi nakakapagtaka kung bakit tuwing may bagyo, laging may lugar na lubog sa baha. Kahit bilyon na gastos, kahit bilyon ang pondo ng ating pamahalaan. Parang sa Davao, 51 billion. Hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Davao. My goodness, saan napunta yon? Ito yung nakakasuklam, no? Ang daming pera ng Pilipinas, pero napupunta sa wala. Napupunta sa mga proyektong hindi natapos, walang proteksyon sa tao, nagiging kasangkapan para magnakaw mula sa tao itong mga kongresista na to, mga politiko na to. So ano dapat ang mangyayari dito? Ngayon, alam na natin, umpisa pa lang to hindi pa to nakakagitna. Marami pang lalabas dito. Sigurado. May mga contractors pa na iba dyan na magsasalita. So dapat ituloy yung investigasyon, tawagin ang lahat ng pinangalanan at i-cross-examine ang Diskaya couple. Tapos sa parte naman ng Commission on Audit, magsagawa dapat kayo ng special audit sa lahat ng flood control projects. Siguraduhin ninyo na walang hausyaw dyan. At hindi kayo kasangkot sa lagayan. At bakit lumusot siyang bilyon-bilyon na gasto sa flood control na hindi nyo tuunan ng pansin pagdating sa pag-audit ng mga dokumento. At sa ombudsman, mag-inquest na kayo o kaya ay mag-conduct na kayo ng investigation dilaban dito sa mga politiko at public officials na pinangalanan ng Diskaya couple. Malinaw po mga kababayan na ang flood control funds ay ginagamit sa kalokohan ng ilan sa ating mga politiko at mga public officials. Imbis na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mamamayan laban sa dulot ng mga hagupit ng bagyo, ng baha at ilabang mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa taon-taon, ito ay nagiging sanhi ng korupsyon. Imbis na mapunta sa kabutihan ng bawat mamamayan, ang pera ay napupunta sa bulsa ng ilan. Kaya kinakailangan po nating bantayan ang investigasyon na nagaganap dyan sa Senado at sana naman ay mabuo na yung Presidential Task Force or Commission na nais ng ating Pangulo na siyang manguna sa investigasyon upang malaman na kung sino talaga yung mga kurakot sa ating pamahalaan at maipadala na to sa kulungan at nang hindi na pamarisan na baka ipadala yan sa ICC, attorney. ang iba pang mga naglilingkod sa ating pamahalaan. So hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maiksi lang talaga, no? So, Diskaya couple, komanta na. DPWH Projector Kickbacks on Floodgates of Corruption. Maraming salamat, Attorney Enzo. Ay, Attorney Enzo. Attorney Rene Bueno. Ayan, matagal-tagal natin din na pakinggan si Attorney Rene Bueno. Obsat, no? So, grabe. Ang daming pinangalanan ni Diskaya, mga obsat, no? Yung binasa natin sa katutak ng mga congressman. Sinama dyan si Zaldi, tsaka si Kan. Pero talagang kailangan, mga obsat, to. Kailangan na talaga imbestigahan yan, mabsat. No? Pag mayroon na yung private na kanyan, yung committee na kanyan, na mag-imbestiga na sa ginagawa nilang kalokohan at saka jumblebee dyan. Nako po. Nako po. Pero ito lang malinaw, mabsat, sa ngayon. Sa ngayon, mabsat, problemado na si Bato, mabsat. Kasi wala na magproprotekta sa kanya pag nandyan na yung ICC. Kasi nagsisisi na sila. Ha? Makaroons, nagsisisi na sila. Ha? Nakapaw. Bakit di binanggit ni Diskaya mga senador at sangkot sa flood control? Yun na nga eh. Wala daw. Kaya nga tuwang-tuwa nga, di ba, si Jinggoy kanina? Wala ba talagang kwan? Ang dami mong binanggit na wala bang senador dyan?
Biglang sumingit si Marcoleta. O yan, safe ka na. Patragis. Ano yun, naglalaglagan sila? Patragis. Biro lang yun, sasabihin niya sa huli, no? Joke lang yun. Anak kayo ng kamote, oo. Nasa hearing kayo, putragis. Kaya yan tuloy. Sa kakabiro nyo, napalitan tuloy si Marcoleta ni Lacson. Yan na, Mabsat. At least naka 2 topics tayo. Subtopics tayo, Mabsat. Maraming salamat po. So, bukas din natin pag-usapan ng iba. Actually, ang dami Mabsat, no? Kaso nga lang, tumatakbo yung oras. 11:33 na, Mabsat, masyado ng late. Magto 2 hours na rin yung ating live, Mabsat. Naka 1 hour 44 minutes na tayo. So, tuloy na lang natin ito bukas. So, may time naman ako mag-live bukas. So, at least nakabawi si Maestro. Wala tayong live ng Sabado at saka nung kahapon, Sunday. Tama ba? Sunday ba kahapon? Oo, Sunday kahapon. Kaya, ayun. Kasi nga, ano bang ginawa kahapon? Pumunta ako ng Manila kahapon, Mabsat. Ito, pakita ko naman yung pinuntan ko kahapon. Nag-Manila ako kahapon, kaya dali, pakita ko sa inyo. Napadpad si Maestro sa Manila, Mabsat. Tinanong ko yung mga kasama natin kung merong rally dyan, makikikon tayo eh. Makikirally tayo, Mabsat. Bumili tayo ng natin. Ng camera. Ayan. Punta tayo. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Saglit lang po. Medyo ang dami na kasi nakapost eh. Mabsat na. Pero wait lang. Ito, pakita ko yung binili ni Maestro. Actually, ipopost ko siya mamaya yung vlog. May vlog akong ginawa doon. Pero to cut it short, ito yun. Ito na yun yung pinuntan ko. Kaya wala akong oras mag-live kahapon. Kaya, ito. Ayan o. Oops. Ayun na, may sounds pa. Portuguese, baka makapiright tayo dito ah. May binili akong camera, Mabsat. Insta360 X5. Yun eh. So, bumili tayo ng vlogging camera natin. Ayan. Diyan tayo galing kahapon sa Go Gadgets. Nasa Makati tayo kahapon, Mabsat. No? Balikan lang tayo. Ayan po. Bumili tayo ng Insta360 X5. Ayan po. Puro tayo gastos, Mabsat. No? Nakaspak manan. Ayan po. Nakakalula yung presyo. Wag nyo na tingnan. Yan po, Mabsat, yung gastos ni Maestro kapo, no? Yun. Aray ko po. Tara na dito. Yan, no? May resibo pa, yan, no? Anak lang kamote, mga Kabsat. Ayan, mga Kabsat. Nakapaw. So, yan lang muna, Kabsat. Bukas na lang tayo ulit. Magkita-kita ulit, Mabsat, sa ating next live stream, Kabsat. Kabsat, magpa-Starbucks ka. Galing ako doon kagabi. Nag-Starbucks ako doon sa pinuntahan ko. Nag-Starbucks ako, Kabsat. Nagka-Starbucks ako doon sa pinuntahan ko kahapon. Kasama ko yung anak ko eh. Kaya, ayun, medyo nga lang, late kami nakauwi kanina. Nakauwi kami ng around 3:00 ng madaling araw. Kasi talagang inaantok na ako. Sa pagod ba man din. Ang dami kong stopover sa expressway. Yung papunta doon, nakuha ko lang ng less than 4 hours. Yung pabalik, nasa 7 hours yata sa pagod. But anyway, Mabsat, again, maraming salamat po. Kita-kits tayo bukas, Mabsat, sa ating next live stream. Maraming salamat, syempre, sa mga kasama natin. Zoe, Rhino Canese, Yuki Sawaki, Ricardo Gatan, Simply Talkies, Yuki Sawaki, sino pa ba? Elvira G, Espinosa, Macaroons, VMB Rosimatsu, Naomi Chin, Sir Leonardo Ansag, Mami Piar, at sa lahat po naman nandito, maraming salamat, Mabsat. Kita-kits tayo sa ating next live. At sa mga hindi ko nabanggit, shoutout sa inyo lahat, Mabsat. Good evening. Kasi 2 hours na tayo magkakasama. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Thank you very much, Mabsat. Bukas na lang tayo, babawi si Maestro. Thank you very much. Paalam. Maestro Paul is signing off. Bye-bye. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan.
Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan, agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa, natatag ka hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng